siguro. So, yo. Sobrang tagal na. Last upload ko parang, 4 months ago. So, life update lang siguro muna, no? Kasi, nakakabayaan ka na itong channel ko. Tagal na ito, di ba? Siguro ngayon, hindi ako magpo-promise, pero as much as possible, tatagain ko at least magbitaw ng 1 to 2 videos a week. So, ayaw na mangako, pero gagawin ko na lang. Pero yun nga, life update muna. So, 4 months ago, so, actually 7 months ago, more than that pala na, ayun, alam niyo naman, na-injury ako, pero, awa ng Diyos, all goods na lahat ngayon. Wala nang, although may mga, pain sa mga ibang parts, like, shoulder, ngayon, may suffer, parang merong iniindang shoulder pain sa anterior, pero natatawid naman ng maayos, pero hindi naman siya major. Pero yun nga, gumaling na tayo, wala tayong injury sa adductors natin, nakapag-squat na tayo ng maayos, nakapag-deadlift, and for the past, 4 months na, diba? So, dun muna tayo since, powerlifter ako. So far, ang training total ko is sa squat ko, highest squat ko, training, 217. Na-hit ko siya at a body weight of around 82 ata ako noon, 81. Kasi ngayon, nag-lowest ako ng 79. Pero kaninang umaga, nag-fluctuate kasi within 79 to 81. Parang ganun siya. So, ginagawa ko kasi, since kahit naka-deficit ako ngayon, pag sobrang bumaba yung body weight ko, like for example, 1 week difference, bigla akong nagbaba ng 1 kg, i-refit ko agad yung sarili ko eh. Kasi ayoko yung like tuloy-tuloy na po. Parang kinokontra ko siya hanggang sa makuha ko yung bit by bit na pagbaba ng timbang ko para maiwasan natin yung strength loss. So, ayun, 217 sa squat. I don't know kung depth naman siguro yun. Sa bench, huwag natin pag-isapan. Ewan ko ba. Pero, ngayon, I'm confident na ako sa at least 105. Hindi ko pa natatry yung 110 and 107. Siguro may mental barrier. Pero feeling ko kaya ko siyang ma-hit. Pero yun nga, may iniida akong, shoulder pain dito eh. Is my anterior. Awkward pa rin. Pero 105, I can hit that anytime. To be honest, anytime. Makakasure ako dyan. So, bench mo natin pagsaban yung bench. And, pero, napag-isip-isip ko, kailangan ko talaga lumakas ng bench. So, kasi pag di ako lumakas ng bench, hahabulin ko yung deadlift ko. Magre-rely lang ako sa deadlift ko. Which is hindi naman, possible siya gawin, pero ayokong maghabol sa deadlift in terms of total. Deadlift tayo. Deadlift, highest deadlift ko, heaviest deadlift ko, actually all-time PR, 245. 245 at sabihin natin, pa-8 na siya ish. Pa-8 ish, may kita niyo yung clip dyan. I actually tried 255. Pero feel ko na madali ko eh. Parang less than 5 minutes lang ako nag-rest. Then bumira agad ako ng 255. Pero fatigue and all that. I did that. SBD day din. Yun. So, ginawa ko kasi yun kasi parang week prior nun. Parang nag-handle ako. So, fatigue ako eh. Detrain din ako. So, na-hit ko siya ng sobrang sama ng katawan ko. So, I can say nasa akin na yung around like 260-ish. Ganon. Kasi na-hit ko yung 240 2 weeks ago ng around RPE, sabihin natin 6 to 7. So, possible yung 260. Nandyan lang yan, pero hindi natin madaliin. So, anyways, training total as of the moment is, ibubulgar ko na ang kahinaan ko. Training total ko, 567.5. Di na masama. Di na masama yun, men, kasi hindi pa ako nagpipeak. So, in terms of competition, kailan ka mag-compete, pag-usapan natin yan mamaya. Lihis muna tayo ng konti since life update to. So, as of the moment, RPE gym. So, all goods naman siya, all goods in a hood. May mga gamit kaming tinanggal kasi hindi talaga siya nagagamit. Like, for example, kabebenta lang yung isang cage kasi dalawa yung cage sa amin. Ito isang cage sa amin, hindi kasi talaga nagagamit. Nabenta na siya kahapon, kagabi pinick up.
Then, ang pinaka-solid na nangyari ngayong taon is, of course, fully paid na lahat ng gamit sa RPE. Wala na kaming utang. So, sa mga di nakakaalam, na-build namin, just, brief background lang sa RPE, na-build namin ni Andre, sa mga di nakakaalam, business partner ko sa RPE Gym specifically. Kasi medyo magkahiwalay yun eh. Didiscuss ko rin yun, magkahiwalay si RPE Gym at saka yung si RPE Apparel. So, RPE Gym, partner kami ni Andre Laksamana. So, shoutout Dre. Solid. Ayun, na-build namin siya through collaboration. Gamit niya, gamit ko. Pinag-combine namin. Then, kung hindi dahil, ito yung pinaka-turning point sa lahat. Kung hindi dahil shoutout kay Power Dragon Philippines. Nilo, shoutout sa'yo, men. Kung hindi dahil sa kanya, sa Power Dragon Philippines, sa kanya mismo, hindi namin mabibuild si RPE. Kasi, wala naman kasi kaming ganong kahalagang, na-compute namin yung naggastos namin, hindi naman 1 million, less than 1 mil naman, pero being transparent na rin siguro kalahati. Hindi ko nabigay yung exact amount, pero nandun sa range na yon. So 6 digits siya, nasa kalahating million sabihin na natin, or more than that. Pero again, hindi namin maghagawa yun kundi dahil kay Power Dragon Philippines. Kasi nga, may terms kami kay Power Dragon Philippines na yung mga gamit na binili namin, actually puro terms yon. So technically nahulugan namin hanggang sa nahulugan namin fully paid, kailan ba yun? Last 2 months ata yun, parang gano'n. Pero yun, fully paid na si RPE, wala na kaming binabayaran pa. So as of the moment, we are planning to add another combo rack. Since natanggal na namin yung isang cases, hindi talaga siya nagagamit. Pero as of the moment, since hindi naman ganun talaga kadami nagbubuhat sa RPE, usually, dumadami lang talaga to kapag season. Meaning, pagpalapit na yung meet. Kasi usually, pagpalapit na yung meet, congested yung mga powerlifting gym sa Manila, lahat ng mga powerlifting gym dito sa Pilipinas. So, nagte-training yung mga powerlifting athlete dito para hindi sila mapagsiksik. Lalo sa Gymzilla, sobrang sobrang dami ng tao doon. Kaya mga powerlifting gym ngayon? Basta marami. So, ayun. As of the moment, hindi naman gano'n. Actually, wala naman kaming wini-worry kung walang in terms of, business-wise sa RPE gym mismo. Good thing din kasi hindi kami nag-worry kung meron bang pumapasok na na income kasi nga wala naman kaming running expense. Meaning ng running expense, for example, rental expenses, bahay naman namin to. So, wala kaming gano'n. So, ang lang is kuryente, hindi naman gano'ng kalaki yung kuryente, water, Pero yun, dumadami siya kapag palapit na yung powerlifting week. Pero, let's see this 2024. I-announce ko na rin dito is magtataas kami ng day pass, pero yung monthly same pa rin. So, day pass will be starting January 1, 2025, 200 pesos. Ako, hindi sa nagiging bias ha. For example, hindi ako owner, normal na nila lang ako. Punta ako ng powerlifting gym. Yung 200 pesos na yun is technically mura na siya. Kasi kapag, hindi ko naman sa pinag-kukumpara price kasi nagde-depende rin kasi yan sa lugar, kung sa rent din ng isang gym. I believe Gymzilla 350, parang more than 300 na yung mga ibang powerlifting gym din eh. Pero siguro ang selling point lang ni RP kapag nagte-training kayo is kalmado lang. Alam mo yon, hindi katulad example sa ibang gym na may nagbo-bodybuilding doon, may mga, magulo. Kumbaga, technically, powerlifting gym talaga si RP. So, siguro yun lang, makapag-focus ka sa training mo ng maayos. Of course, good lighting. And kapag, pag sinipag ako, bibidyo ako kayo for free, then lalagyan namin sa IC. Pero, anyways, all goods naman siya. And very, very thankful, of course, sa partner ko, sa business partner ko si Andre, and of course, kay Nilo, Power Dragon Philippines. And, And of course, papasalamat din ako kasi most of, yung mga halos, chunk ng mga binayad namin sa equipment is nanggaling sa proceeds
ng RPE Apparel, which is, dako tayo doon. RPE Apparel, in stock na ang RPE powerlifting club na sweatshirt with gray and black. So, limited lang ngayon. So, actually, yung iba dito, reserved na. So, actually, napaaga dapat first week of December, pero, I don't know, bigla na lang siyang dumating. Ayun, message nyo lang yung RPE IG pag gusto nyo order, in stock na siya. And of course, RPE shirts, oversized training shirt, and comp shirt, pre-order basis pa rin. Pero, I am planning na magkaroon na ng stock si RPE shirts by 2025. Like, hindi na yung pre-order basis. Siguro, pre-order basis sa mga ibang colorway, pero magkakaroon kami ng stock ng specific colorway. So, aayusin ko tong office gagawin. Siguro yung itong office na to gagawin ko na siyang technically stock room na siya. So, and of course, podcast room na rin. And yun. Ayun, sabi ko nga, di ba, parang big chunk ng mga ng proceeds ng RPE shirts is napupunta dun sa pagbayad namin ng equipment. So, maraming salamat. Sobrang solid for the past isang taon actually na nag-start si RPE Apparel. So, solid. Every month, walang pala yung order. Although, you know, undulating siya. Mabago-bago. Pero, sobrang solid kasi continuous yung order. Hindi nawawalan ng order every 15 days eh. Or sabihin natin, every month. Hindi nawawalan ng pre-order. Sobrang solid. Unang-una sa tiwala. Imagine mo, pre-order, di ba? Kumbaga wala pa yung item, babayaran nyo. Sobrang, yun dun pa lang, salamat na kasi nagtiwala kayo. And, ayun, maraming salamat sa inyong lahat. And, ano ba? Ayun, as of the moment, since life update to, so, yeah, kumbaga, just to give you a brief background sa mga pinagkakaabalahan ko. So, RPE Gym, RPE Apparel, and of course, I don't know, hindi ko siya pina-plug pero recently lang kasi nagkaroon tayo na competition which is Luzon Equip. So, I do have 4 na athletes na lumaro. So, tatlo doon is nag-podium. So, I must say, parang nagkakaroon to ng meme eh. Kapag sa powerlifting industry na parang, let's say, for example, nag-champion ako or nag-podium ako, kinabukasan, DM me for coaching na agad. Parang gano'n, parang nagkaroon siya ng meme. Pero wala naman, kumbaga kanya-kanyang trip lang as long as, eto nga yung reasoning ko dyan eh. Regardless kung nag-aral ka ba ng fitness, coaching, certificate man yan, as long as may progress yung athlete mo, nagagawan mo ng solusyon yung mga problema sa lift niya, and yung, you know, may progression eh. Para sa akin, regardless talaga o like, master ka ba dyan sa coaching, etc. As long as nagagawan mo ng paraan para mag-progress si athlete. So, yun nga, nagkakaroon ka ng meme na ganun. So, alam naman ninyo na yung mga first 3 to 4 athletes ko, libre talaga yun sila. Kumbaga, ginawa ko silang guinea pig. Kumbaga, gumawa ako ng test. Ginawa ko silang lab test na parang, sige, kukoach ko kayo, libre lang. Ang gagawin nyo lang, susundin nyo lang ako, papagawa ko sa inyo, para makita ko kung effective ba yung programming na ginagawa ko. Of course, saan mo nakuha yung programming, nangungopia ka ba, etc. Being honest, siyempre, sa coach ko, may ano rin ako doon. Kumbaga, may big part. Kumbaga, inabsorb ko lahat ng mga natutunan ko about powerlifting sa YouTube, sa coach ko, sa kapwa ko athlete, sa kapwa ko coach, sa mga tropa ko, ganyan. Tapos podcast, ganon, research, etc. So, pinag-combine ko hanggang sa makakuha ko ng specific parang, actually, specific programming na, syempre, hindi naman, every athlete, hindi naman magkakatulad yan eh. Kumbaga, gumawa ko ng lab test, ginawa silang guinea pig para ano ba, gusto ko lang i-prove bago ako maningil. Gusto ko i-prove na nag-work yung ginagawa ko. Kasi na parang ayoko naman yung like maniningil ka agad din. Wala ka pang technically na patunayan, sabihin natin dun sa ginagawa mo. Parang kumbaga walang resibo. So, fast forward,
recent meet nga, the best meet ever na nag-handle ako kasi nga, dalawa sa kanila, ang maganda dito is maraming competitor. So, kasi parang pangit siya tingnan kapag wala kang kalaban. Di ba? Parang gano'n. Marami sila, technically more than 5 yung each category rin. So, dalawa is bronze, so third place. Tapos si Stephen, which is good thing din, although hindi kami naka-qualify for Ronats, pero memorable yon kasi siya yung pinakamalakas nag-deadlift nung araw na yun. 250 kg, malinis, RPE sabihin natin 8 to 9, parang gano'n, 9. Then, ito yung pinakamalupit, isa kong athlete, which is, ayun, athlete ko si Ali, bronze, third place, sa college. Si Brandon, which is actually bodybuilder yon, binayo ang tropa ko sa yon, parang nag-side quest lang siya. Since off-season nga, sabi ko, since off-season nga malakas ka, why not mag-powerlifting ka? 2 months prep, nadali namin, novice, third place. Then, yung pinakamalupit is itong si James. So, parang 3 or 4 months ata yung, yung prep namin, actually. Siya yung pinakabago. Hindi. 4 to 5 months ata, roughly ganon yung prep namin. Then, ayun, actually, syempre, pag nomination, makikita mo na agad yung mga, yung mga kalaban mo. So, nag-snipe na ako. So, ang best case scenario ko is mag-second place talaga siya. Mahirap talunin yung first place kasi mataas. Buti na lang talaga, shoutout sa athlete ni Lance at sa kay Lance. Buti na lang talaga, medyo sabihin natin nag-flop yung deadlift nung kalaban namin. So, nadali namin yun. To cut the story short, yung athlete ko si James is nag-3 golds. So, 3 category. Sayang nga hindi siya nag-open. Feel ko pag open siya, may possible siya mag-third ata. So, sa novice, sa college, and sa junior. So, 3 golds. So, nagulat din ako, parang surreal siya na parang seryoso ba athlete ko. Ang maganda pa dito is hindi lang yung 3 lang kayo, tas gold ka, nagets mo yun? Marami sila actually, sobrang dami nila. I don't know kung more than 10 silang naglaro. I mean, dun sa sa class nila. So, ayun, 3 gold. So, congratulations sa inyo lahat. Ayun, dako tayo nga sa coaching. So, sabi ko nga, hindi ko nga pinaplug talaga to. Pero, isa sa mga pinagkakaabalan ko is yung powerlifting coaching. Kumbaga, hindi ko siya, paano ko ba sabihin? Hindi ko siya pinaplug, hindi ko siya hina-hard sell. Kasi ayoko rin dumami yung at as of the moment, parang ang kino-coach ko na athlete is around 8 ba yun or 9, parang gano'n. Nasa ganung range. So, less than 10. So, I don't know kung kaya kong more than 10, pero yun nga, kaya one of the reason kaya hindi ko siya pinaplug or ina-advertise. Although, nasa wall siya ng IG ko, pero ayoko yung dumami kasi masakit sa ulo. Ayoko mag-handle na sobrang dami. Yun. Ayun, isa sa mga pinagkakabalan ko, coaching. Kung siguro may 2 slots pa ako, kakakayanin ko. DM niya lang ako kung gusto yung magpa-coach or what not. Pero yun nga, siguro naman meron na akong baga based dun sa more than 1 year kung ginawa yung coaching na yun, siguro naman may resibo na o meron na akong karapatan para may. Pero at the end of the day, trip niya pa rin yun kung sinong trip niya maging coach. Ito lang yung natutunan ko kumbaga, piliin niyo yung coach na pagkakatiwalaan niyo kasi parang useless din pag lagi kayo mag-doubt sa coach na pipiliin. So, do your own research and trial and error lang din siguro sa pagpili ng coach. So, yun. Coaching and of course, so recently ko lang ginagawa to, kung makikita nyo. Ayan. So, meron akong Dragon Ball figures. So, nung una kasi, collection lang talaga yan, men. Sa totoo lang. Collection lang talaga yan. Nagsimula yan sa Ultra Instinct na Goku na Grandista. Then eventually, nanganak. Tapos, wala akong intention na ibenta. Naka-display lang. Hanggang sa hindi ko na siya pinapansin. So, one time, I decided na ibenta siya. So, gulat ako, maraming bumibili. So, pero hindi ko pa siya talaga binabayad. Then, fast forward,
Yun, nag-buy in sila, naghahanap ako ng yung proceeds sa kinita. Actually, nagsimula siya sa Beyblade. Kung makikita nyo to. Yan, mga Beyblade. So, nagsimula talaga siya doon, actually, men. Nagsimula siya sa Beyblade. Kasi, yung binenta ko na, ito tanga ko rin eh. Hindi naman sa tanga. Pero, doon nag-start. Di ba, nagbenta ako ng mga Dragon Ball figures. Yung binenta ko Dragon Ball figures, binili ko ng Beyblade kasi gusto kong laruin yung Beyblade. Maglalaro lang talaga ako. Then, fast forward, nakakita ako ng market sa Beyblade. Kumbaga, seryoso, may bumibili talaga ng na neto, na kahit second hand, etc. Ngayon, fast forward, nag-try ako bumili ng, may mga nakita ko sa marketplace sa group na mura ng mga Beyblade. Beyblade X na to, yung pinabagong Beyblade. Kasi good thing about Beyblades ngayon, 3 parts na lang siya, di na siya magulo. Then, competitive na siya. Kumbaga, pwede mo na siyang i-mix match. Hanapin mo yung pinaka combo ng isang ng Beyblade. Then, hindi na siya yung like by chance. Kumbaga, na siya, technical na siya. So, fast forward, ayun, nag-buy in sila ako ng mga Beyblade. Nagulat ako, marami talagang bumibili, men. By parts kasi talaga. Then, fast forward, I decided na yung process na kinita ko dun sa Beyblade, why not i-branch out ko ulit ng mga Dragon Ball figures. Since, nung bata ko, Dragon Ball lang talaga yung gusto ko. I mean, yun yung talaga nag-stand out eh. So, favorite anime ko, Dragon Ball, alam mo yun. So, kasi sabi nga nila, kung gagawa ka ng isang business, siguro yung parang, yung trip mo talaga. Kasi madaling matutunan yung talagang trip mo, like yung natutuwa ka. So, tututunan ko lahat ng mga areas ng paglalaruan. So, ayun, kung nakita nyo kanina, sobrang dami na nila. So, yun. And fast forward, buy and sell pa rin. So, may mga stock pa rin ako ngayon. So, gano'n lang, pinapagulong-gulong-gulong ko lang siya. Hanggang sa nag-branch out, bumabalik sa SBD apparel. I mean, sa mga powerlifting, ang tag to, equipment. So, nag-buy and sell na rin ako. So, katulad ngayon, may parating ako ng belt, bibenta ko siya. Gets mo yun? Parang at the end of the day, didiskarte ka talaga eh. Kumbaga, although, dun sa journey ko na yun, may mga, hindi natin mapipigilan, may mga bad trip sa'yo. I don't know why, kung ano yung thinking nila doon. Kasi recently lang, hindi naman yung mga, sa Beyblade po, yan, hindi naman sa nakaaway, pero I don't know, madabat hurt sila. Parang, tinaas ko may specific parts ng Beyblade na sobrang taas ko binibenta. Pero wala naman problema kasi na-approve naman ako doon sa page na yun. So may bumibili. So I don't know lang kung bakit trip nila ako, like parang, I don't know, may binan ako sa isang group, I don't know why, pero wala naman nilabag na rules. I don't know kung na-butthurt lang ba sila dahil marami bumibili sa akin na mataas yung price ko. I don't know why, pero hindi ko lang talaga mag-gets kung ano yung thinking ng mga tao na yun na parang, hindi ibig sabihin, dapat galit ka rin sa mga nagre-resell ng sapatos, nagre-resell ng mga watch. Diba? Ganun lang din yan. Powerlifting scene din, men, actually, recently lang, sabihin ko, hindi ko na papangalanan, pero based sa mga sources ko, I don't know kung na bad trip daw sila sa akin sa pagbabay and sell ko ng belt. I don't know, parang, eto, hearsay pa lang to pero based sa mga sources ko, ganun yung nasagap ko, pero hindi ko sinasabi to para, alam mo yun, sabi na totoo to or what not, hearsay lang, pero yung source ko naman na yun, matibay naman yun. So, tiwala naman ako dun sa source na yun. So, yun nga, parang, di ko lang mag-gets kung ano yung tumatakbo sa isip mo, bakit kayo nababadip sa mga taong nagre-resell ng items. I don't know why. So, di ko naman kasalanan kung bobo kayo magbenta, parang gano'n. Gets mo yun, parang, I don't know. Siguro, palupitan na lang siguro, men. Siguro, natutunan ko rin sa pag-buy and sell, men, na parang, maraming maiingit talaga sa'yo, men. Yung like, in a way na parang, paano ba yun? Siyempre, ikaw, pasok ng pera, kumbaga, binili ng mura, bibenta mo ng mahal, parang, figure dun sila nababuttered, I don't know why. Siguro kung ganon yung thinking ninyo, why not gayahin nyo na lang? Kesa i-criticize nyo. Although goods lang naman, we're free country, you can criticize me,
wherever, whenever, whatever you want. Alam mo yun, parang pakialam sa inyo, pero yun nga lang, parang naawa lang ako sa thinking nyo, dapat ganun. Ba't hindi? Parang, alam mo yun. Pero anyways, kaya-kayang trip lang yun, men. Pero enough with those negativity. At the end of the day, wala eh. Kailangan natin kumayod, kailangan natin dumiskarte para sa ating future. Yun, ayun, buy and sell. Ano ba? Nagkakabala. Of course, sa mga di nakakaalam, meron pa akong night job, which is, tawag ito, VA, virtual assistant. Actually, 4 hours lang naman yun every day. Madaling araw. Kaya baliktad yung araw ko. Usually, nagigising ako ng around 12-ish or 1 p.m. Then, yun, training, buy and sell, inquiries, etc. Then, doon start usually yung work ko. Sa desk is around 1 a.m. Manila time. So, yun yung mga pinagkakabalahan ko ngayon. So far, all goods naman actually. In terms of, sabihin natin, hindi na ako ganun kapuyat ngayon kasi 4 hours na lang ako nag-work dito sa kung ba technically nagiging side hustle ko na yung main work ko ngayon. Kasi nga, ang nangyari nga, nasusustain na siya ng mga extracurricular ko, mga side hustle ko. Nasusustain na siya, kumbaga, hindi ko na kailangan pumush sa sa daily desk work ko. Binawasan ko na siya to the point na parang kasi nga kumbaga kung ano yung kinulang mo, nasusustain na siya ng ibang pinagkakakitaan ko and so on. Pero ang resulta naman yun is hindi na ako ganun kapuyat, naka-training na ako ng maayos. Kaya ko na mag-training ng walang kape minsan, parang gano'n, dahil hindi talaga. Kasi nga hindi ganun ka solid yung tulog ko. Kaya nakatulog na ako ng more than 5 hours. Dati talagang 4 hours, ganun. Or even 3. Ganun. Pero ngayon, all goods na. Siguro, hopefully maging consistent tong ganitong lifestyle. I mean, ganitong work schedule ko. Isa din natutunan ko since fast forward tayo, ay hindi ko mabitawan tong day, sabihin natin night job ko kasi nga natuto na ako before nung kasagsagan, just quick history lang, kasagsagan ni Axie. So to cut the story short, nag-quit ako sa job ko kasi nga malaki yung kinikita ko dun sa Axie. Then hindi ko namalayan na hindi ko naisip na may hangganan lang pala yun. Kumbaga, to cut the story short, ayun, medyo hindi naman ako technically na may mga na-invest naman ako doon sa kinita ko, pero yun nga, hindi nga lang naging consistent to the point na hanggang sa naging zero, tapos wala pa akong work. So parang sabihin natin na trauma na ako doon sa ganun. So ngayon, hindi ko binibitawan yung day job ko, sabihin na night job ko, para at least consistent pa rin every month, hindi ka kakapusin or what not. Kasi syempre, sa business naman, hindi naman yan katulad ng day job na may kinsenas may katapusan eh. Question mark kung ano yung kikitain mo sa kinsenas sa katapusan eh. Hindi katulad dito, fix siya. So, alam mo yun, sa business, pwedeng mataas, pwedeng mababa, pwedeng wala. Diba? Ganun talaga yun. Kaya, as much as possible, may continuous yung yung pasok ng income ko sa lahat ng mga expenses ko sa buhay ko. So, yun lang naman. Ano ba? Yun lang naman, men. Ano ba pinagkakabalan ko? Wala naman na, no? Yun lang. Then, balik tayo sa powerlifting. Kami nagtatanong, kailan ka magko-compete? Lagi kong reasoning dati na parang sa tamang panahon, ganito, ganyan. Na pag gusto ko kasi parang meron akong, ego ba to, pride sa sarili ko na. So pag tumungtong ako sa platform ulit, kasi last tungtong ko was 2 to 3 years ago pa, 66 pa ako nun. So, sobrang tagal na. Ang reasoning ko lagi na pag gusto ko, pag nagsabak ako is podium or like first, etc. Which is close to impossible naman mangyari yun. I mean, possible siya mangyari, pero it will take time talaga.
Ngayon, napagtanto ko na parang nabanggit sa akin ito na isa kong athlete, which is tropa din, si Steven, na siya, madalas siya nagko-compete. So, reasoning niya para malaman niya kung ano talaga yung numbers niya sa platform mismo. Kasi yung training numbers lang naman yan. The end of the day, ang pinaka-totoo is kung paano ka magpa-perform dun sa mismong platform na, sa mismong competition na. Kasi training, pwede mong bibihin sarili mo, sa platform, marami mag-iiba. So, nag-stuck yun sa utak ko na, oo nga no, parang para alam mo pa rin kung ano, kung ba i-disregard ko, kasi at the end of the day, powerlifting number games yan. So, pag mahina ka, talo ka. Malakas ka, panalo ka. Ganun lang naman yun. Tag dito, as much as possible, na parang at least every year, siguro makaka-one meet ako, para at least makalibrate ko, ano na ba talaga yung numbers ko sa meet. Kasi iba yung training sa meet total. So, meet, kailan ka magko-compete? I was planning either April or this August yung I don't know kung equip din yun kasi next year puro equip na eh. I don't know why, kung bakit puro equip na yung laban eh. Pero anyways, mag-compete ako doon. So 6 months, January, February, March, December, January, February, March, April, May, June, July, August. So 9 months. So meron pa akong at least 8 to 9 months na prep para dun sa August na yon. So kita-kits tayo doon. So yun, final decision na sa lagay na magko-compete ako nung sa time sa August. Kasi I was planning to compete 2026 pa. Pero sobrang tagal naman nun. So gusto ko lang malaman kung ano ba talagang, kung madadala ko ba yung numbers ko sa training, sa meet, kung kakabahan ako, babang out ako or what not, di ba? So testing yun, men. Testing. Wala kumbaga, i-disregard ko anong magiging place ko. Hindi ko iisipin kung anong magiging place ko. Isipin ko lang kung ano yung magiging resulta ng total ko, ng performance ko sa mismong meet day. So, August. Hindi ko pa alam kung anong exact date nun, pero August, sure na ako lalaro ako. So, kita-kits tayo dan. So, weight class, men, 74. So, lowest ko is 79. So, gagapangin namin, actually, si Stephen, yung isang kong athlete, siya yung nagbabantay sa akin. Nag-send ako ng parang, weekly, updates ng weight ko, kung kailangan bang i-refeed or kailangan i-maintain lang. So the moment, I'm consuming around 2K to 2,200 calories every day. So, hindi na nagbago yun for the past month or more than 1 month na. So, consistent lang naman, kumbaga, yung pagbaba ng timbang ko, hindi sobrang paganon, which is goods lang. At the end of the day, pababa pa rin siya nang hindi nagsasuffer yung strength ko. Pero what I notice is, nung nagbaba ako ng timbang, is bumalik yung leverage ko sa deadlift. Kasi ang peak ko ng weight is around 88 eh. So, maayos yung leverage ko sa deadlift. Tapos yung squat ko, so-so kasi nga, since nabawasan ako ng body fat sa katawan, so yung tungtungan ng bar nabawasan din, so hindi na ako ganun kakapal. So may awkwardness in terms of yung sa likod, and of course dun sa bracing, kasi hindi mag-iiba talaga yung bracing mo pag nabawasan yung body fat mo sa katawan. So bench press, good thing na nagulat ako, consistent siya eh, kumbaga hindi siya bumababa talaga. So good thing din yun. Hayaan natin si bench press. Pero nga, ang pinaka na-notice ko sa deadlift, which is bumalik yung leverage ko nung una. So, yung confidence level ko sa deadlift umangat ulit. So, all goods na ako ngayon. So, ayun. Lowest ko 79.9. Pero galing yun sa yun yung galing na na-detrain ako, na 3 days straight ako nag-handle sa meet. Alam mo yun, parang, kanina, morning weight ko 81. So, good thing. Yun. Ano ba? So, ngayon, actually, I thought na mag-start ako ng week 1 ngayon ng panibagong block. Pero, pinadeload pa rin ako actually last week. Doon ko nakuha yung nag-SBD day ako last week. Then, today, this week, deload siya leading sa panibagong block.
So actually pivot lang siya. So meron akong front squats mamaya, floor press, and other accessories. Then 3 days lang ako this week. Then probably next week doon na start yung block namin, panibagong block. Ayun. Yun lang naman. So far, all goods. And ayun. May ma-upload na rin ako. Medyo matagal-tagal to. Gusto ko lang kayo mabigyan ng, life update. Kasi meron nag-message sa YouTube channel ko na kailan ako mag-upload kasi, alam mo yun, OG yun eh. Kumbaga, yung bodybuilding pa yung content ko, nanonood na siya. Pero, at the end of the day, parang, siguro ito na rin yung time na parang, isip ko kasi, next year na lang. Hindi. Kumbaga, gawin ko na ngayon. Hindi ko na natin yung next year. So, ayun, start na ulit ako mag-document. Then, of the day, yung vlog naman na to is pag-document lang naman ang sarili ko yun. Kahit i-ano nyo pa nung unang-una pa, lagi ko sinasabi na gusto ko lang document yung sarili ko. Then, since all goods na, everything is all goods na, wala nang masyadong problema, although magkakaroon yan. Ayun, magiging sabihin natin at least 1 to 2 videos or vlog every week. Yun lang, may bubat na ako. So far, walang nagbuhat ngayon. I don't know why, pero ayun, meron dapat kanina umaga pero di natuloy. Pero ayun, front squat, front squat, I hate front squat, pero it is what it is. So yun lang, kalma muna ako ng konti, then buhat na tayo. Let's go! Ano ba natin mutan? Again, balik lang, ipa-plug ko lang ulit. Nga pala, isa pa rin gusto kong pasalamatan is L1 Philippines, Lance. Maraming salamat sa inyo. Kasi part of yung mga proceeds namin sa komisyon sa L1 is napupunta din sa pagbayad ng equipment namin. So, sobrang nakatulong din yun. So, hindi nyo pa alam, code RPE05 for 5% discount pag nag-check out kayo sa L1 Philippines sa site nila. Link on the description box down below. And, ano ba? Yun, RPE again, available na ang RPE Powerlifting Club sweatshirt. Good thing about this, hindi ako nakagawa ng video nito photoshoot lang kami. Hindi siya yung sweater na pang USA. Alam mo yun, yung makapal. Sweater siya ng pang Pilipinas. Hindi siya ganun kanipis, hindi rin siya ganun kakapal. Sakto lang siya. Actually, nagagamit ko nga to araw-araw pag nagtatrabaho ako. So, try nyo men. Guarantee ko, hindi siya ganun ka-awkward suotin na in a way na parang laging mainit. Parang ganun. Nandun siya sa middle pang Pilipinas sweatshirt siya na vibe. So, available in gray and black. Message nyo lang yung RPE IG. And of course, pre-order still going. First week of December yung dating nun. So, last day of pre-order will be November 25. And, ayun, RPE comp shirt. And good thing about comp shirt natin, wala na kayong pag-aalala kasi recently lang nagkaroon tayo ng problema about sa sizing ng logo, which is hindi naman sa nabadre, parang it is what it is. Rules is rules, pero ang punto ko doon is kung gusto nyo talaga ipatawad, bakit hindi ko pinatupad nung una pa? Kasi nga lungkot lang ako dahil may maraming mga athlete na bumili ng RPE comp shirt or other brands like L1, ano ba? Off Gear, and yung kay Adrian, shoutout kay Adrian Perillo, yung MCA na comp shirt niya, which is kasi kailangan daw 2cm by 5cm. So, nagets ko naman yon, nasa rulebook naman ng IPF yun, pero the point is, kung, gusto niya talaga ipatuwad, why not? Ba't hindi niyo pinapadungan pa? So, nangyari, parang 2 or 3 weeks yung notice nun. So, marami nakabili ng mga athlete na for comp shirt nila. Kasi, binibili nila yung comp shirt. It's not about, I believe, partly sa brand mismo, pero yung comfortability din kasi ng shirt, kaya sila bumibili ng ganong shirt. So, wala lang, nalungkot lang ako dahil maraming bumili ng mga hindi approve. Yung size kasi dati, which is yung malaki, yung mga nabili nila, so hindi nila nagamit. Meron nga doon bumili na siya,
tanggap niya na, tapos kinabukasan or 1 week after, biglang nag-announce QPAP na bawal yung ganong kalaking logo. So, alam mo yun, parang, nilaban ko naman siya, pero wala, it is what it is, which is nagawa naman natin ng paraan, idaliit na natin yung logo. Kung nakita nyo, past meet, meron mga nagsuot, mga athletes na mga nagsuot. Athletes ko, pinasuot ko sila para, ayun. Actually, gumanda pa nga siya, man, kahit maliit siya, naging mas minimalist siya tingnan. So, pre-order na kayo. I guarantee you na approve na siya, kinonfirm ko na siya, tried and tested na sa meet, ni-ruler na namin siya, sinukat na namin siya, sakto na yung size, wala na kayong poproblemahin. Mag-order na lang kayo, gamitin nyo this raw nuts. And of course, we're planning na magkaroon ng booth sa raw nuts kung magkakaroon. So, try namin i-push yun. So, yun lang. Yun, nabutol kanina. Lobat. So, ayun. Yun lang naman yung update sa buhay. And, hopefully this 2025 magiging better. So, yun lang naman. And, start na tayo ng training for the day. Front squat. Let's go!